Ang electric fan na ito ay pinagsama-samang iba't ibang sirang electric fan. Pinasimbol para mapagana. Mapapansin ninyo na ang base nito ay Hanabishi. Ang screen niya ay IMAX. Tapos ang pinakang motor sa loob nito ay Eureka na pang size 18. Dahil ang pinakang ilisin ng motor nito ay metal blade. Pinalitan natin ng maliit number 16. Kaya malakas po ito. Magaan na ang kanyang ilisi. Ngayon ay testingin nga natin kung gumagana ang electric fan na ito. Saksak sa outlet. I-switch number 1 natin. Ayan, gumana. Number 1, sobrang lakas na agad. Napapakinabangan ang mga nasirang electric fan. Pwede po na ikabit sa compatible na kapwa electric fan na sira. Number 2, okay, lakas. Number 3, lalong lumakas. Patayin natin. Ang electric fan po na ito ay manual. Gumagamit po tayo dito ng manual na switch para ma-select ang kanyang speed. At sa video pong ito ay i-upgrade natin ito at gagawin natin na the remote control. Bunutin muna natin para safe. Ang gagawin po natin dito ay babaklasin lang natin yung likod ng base nito. I-rewiring natin ito. Lalagyan natin ng board doon sa loob. Baklasin lang po natin. At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Lalo tigit sa lahat ng aking mga masisipag mag-like and comment na subscriber na walang iba kundi sina Sir Jeffrey De La Cruz, Paul Pinaredondo, Pias TV, Benicio Bergunyo ng Cabanatuan, Lorenzo Advincula Jr., Joel Renz Valeros, Edgardo J.R. Datu ng Bataan, Inting 63 TV. At doon din po sa mga silent viewers dyan, kahit hindi po kayo nagko-comment, thank you very much din po sa inyong lahat. Okay, ito po ay manual na electric fan. Gagawin po natin the remote control. Meron po akong nabili na board para sa remote control. Yan po ay mabibili sa online. Halagang 150. Baka gusto nyong gawin ang electric fan nyo na manual, gawing the remote control. Meron po ito na remote control at circuit board para sa remote. Itabi muna ang remote control. Mapapansin niyo sa board nya, madali lang po itong ikabit. Dito po ay mababasa ninyo may tatlong connector po dito. May letter N, ibig sabihin ay neutral, para sa linya ng AC line cord. Tapos yung common para sa common ng motor. Yan, napansin nyo? Neutral para sa line cord at common para sa common line ng motor. Tapos letter N, ayan, yung pangatlo na nasa gilid. Yan po yung live o line. Galing din po yan sa AC line cord. Ibig sabihin, sa dalawang gilid ay doon ikakabit yung AC line cord. At sa gitna ay common line ng motor. Malinaw? Dito naman tayo sa, kung mababasa ninyo dyan ay merong SW. Para po yan sa swing. Dahil yung motor natin ng electric fan ay walang swing, i-disable lang natin yan. Not connected. Ito po naman yung para sa switch number 1, ito yung sa switch number 2, at ito sa switch number 3. Ganyan lang po ang connection ng wiring yan. Malinaw? Ngayon, i-wiring natin. Ganito po ang pag-wiring. Kunin lang po natin yung AC line cord. Ito po yung AC line cord. Papunta dito. Putulin lang po natin yan. Dalawang line cord na yan. Ayan, putol na. Ito po yung AC line cord na dalawa. Para hindi kayo nalilito ay ikabit na kaagad ninyo. Tanggalan lang ng balat yung dulo. Tapos luwagan lang yung socket dito sa gilid na dalawa. Then ipasok yung dalawang linya ng AC cord. Higpitan lang. Kahit magkabaliktad po yan, walang problema. Isuot lang. Tapos pihitin ulit, higpitan. Ngayon may isang kulang, yung common. Hanapin po natin yung common line ng motor. Ito po yung galing sa motor. At ito yung pinagtanggalan ng isang linya ng AC cord. Ito po yung line 2, papunta sa common. Ito po yung common.
balatan lang ang dulo. Dapat hindi nalilito dahil napakasimple lang po nito. Ngayon, luwagan ulit yung gitnang socket. Isuot itong common line ng motor. Mas advisable ito na ilagay sa wall pan dahil ito ay nasa taas. I-remote control na lang. Ayan, nakakabit na, kompleto na yung socket. Lipat naman po tayo dito sa isang socket. Yung para sa swing SW nasa gilid, disable natin yan. Wala tayong swing. Manual ang swing ng electric pan ito dahil walang motor. Synchronized motor para sa swing. Ngayon, kunin natin yung speed number 1. Ito po yung kulay gray para hindi kayo nalilito kung alin yung pinagkabitan ng linya ng AC cord. Yung katapat po sa kabila noon ang speed number 1. Putulin natin yung speed number 1. Ayan, putol na. Balatan din lang yan. Tapos luwagan natin yung para sa speed number 1. Isuot lang. Nakakabit na yung speed number 1. Kunin natin yung speed number 2. Yung nasa gitna, yung kulay red. Ayan. Balatan din lang. At isunod doon sa terminal number 2 ng board. Higpitan lang. Ayan, mahigpit na. Ang panghigpit po ay kasama na doon sa in-order natin na board. Ayan, may natitirang isa. Yung kulay yellow. Ito po yung para sa speed number 3. Ikabit sa terminal number 3. Okay, ayan, nakakabit na. Kompleto na po mga kareal. Ito po yung pinakang sensor niya para ma-detect ang remote control. Ito po ang transmitter at ang receiver po ay ito, nasa board. Yan po ikakabit lang natin dito pagka ipipix na. At itong sensor ay isushoot lang natin, may butas doon. Doon natin ilulusot yan para kita doon sa kabila, sa harap, para madali niyang ma-detect yung control na remote. Disable na po yung manual na switch. Dito tayo. Ngayon, susubukan po natin ito kung gagana. Diyan muna natin ilagay. Mamaya na ipipix pagka good na siya. Lagyan lang po muna natin ito ng battery. Ang battery po ay hindi po kasama sa in-order natin. Bibili po kayo ng bagong battery para sa remote. Hindi po libre ang battery sa in-order natin na remote control. Itakip lang yan ang ganyan. Ito yung on, yung pula, at yung off ay ito nasa kabilang dulo sa baba. Yung nasa gitna may mode, may swing. Hindi po magagamit ng swing. Walang connection yung swing circuit para doon sa swing ng electric pan. Dahil manual po yun, walang synchronized motor. Hindi na natin magagamit siguro itong swing at saka yung mode na yan. Subukan natin. Isaksak lang po natin itong electric pan. Ayun, kita nyo? Umilaw na siya doon. Ayun, naka-red na yung LED. Subukan natin na i-switch. Layo tayo. Ito po yung remote. Nakailaw na po yung board doon. Tingnan natin kung gagana. Yan, gumana po mga kareal. Tumunog ng kit. Nag number 1. Subukan ulit natin na i-off. Ayun, nag-off siya mga kareal. Namatay ang motor. I-on na ulit natin. Ayan, gumana. Pindutin ulit natin ang isa yung pula. Tingnan natin kung mag-switch number 2. Ayun. Yan, diba? Lumakas mga kareal. Tumutunog siya ng tip pagka nare-receive ng receiver yung signal ng remote. Pag walang tunog na tip,
ibig sabihin hindi niya na-detect. Kailangan tumunog siya para mag-function. Yung number 3 natin, ito po ang pinipindot, yung pula ulit. Pag nag-tip yan, i-speed number 3 siya. Yun. Kita nyo, lumakas. Subukan natin na ipindutin ulit yung red. Naka number 3 yan. Ayan, bumalik sa number 1. Pindutin ulit natin yung red para mag number 2. Ayun, naririnig nyo, tumutunog siya ng tit. Ayan, nadidetect yung transmitter nung receiver. Kaya nagtutunog siya ng tit. Naka number 2 yan. Number 3, yan. Ilagay muna natin sa number 1 ulit. Ayun, dun lang po tayo magsiselect sa kulay red na button. Ganyan po ang design ng remote control na ito. Yung swing, manual po yan. Doon na kayo pipindot sa ibabaw ng motor. Ganun lang po ang pagkabit ng remote control board sa manual na electric fan. I-off natin. Ayun. Namatay mga kareal. Ganun lang po. Maraming salamat po muli. Paki-share at para malaman ng iba, kahit sino ay pwedeng gumawa nito. Paki-subscribe na rin. Ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Flow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.